Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Desperate Measures, na ipinalabas taong 1998. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula, nang ang dalawang lalaki ay bumisita sa San Francisco FBI office ng hating gabi. Agad silang pinahinto ng isang security guard at humingi ng ID. Ipinakita ng isa sa kanila ang kanyang badge na nagpapakita na ang mga lalaking ito ay lokal na pulis na sina Frank at Nate. Dahil dito, pinayagan silang makapasok, ngunit ang dalawa ay tila hindi bumisita sa opisyal na tungkulin. Sa halip, pumasok sila sa isang silid na nakalaan para sa mga otorisadong tauhan. Pagkatapos ay mabilis na nag-set up si Nate ng kanyang sariling personal na laptop, at nagsimulang mag-hack sa system ng FBI. Naghahanap sila ng isang taong may partikular na bone marrow sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling iyon, ang kanilang paghahanap ay naputol ng isang security guard na tila nasa kanyang regular na tungkulin. Ngunit sumulpot si Frank sa likod niya at itinali siya ng walang dahilan. Matapos ang ilang minutong paghahanap, sa wakas ay nakatagpo sila sa isang lalaking nagngangalang Peter McCabe. Gayunpaman, siya ay lumabas na isang kriminal na may mga kaso ng pagpatay at pag-atake. Kinabukasan, nakipag-usap si Frank tungkol kay Peter sa police captain. Ito ay nagsiwalat na ang kriminal ay kasalukuyang nakakulong sa solitary confinement, dahil sa pagbali ng binti ng isang bilanggo sa Pelican Bay State Prison. Kahit na ang lalaki ay walang formal na edukasyon lampas sa 9 na baitang, ang kanyang IQ ay higit sa 150. Bukod dito, siya ay nakatakas ng 2 beses at nakapatay ng 2 pulis sa proseso. Sa pangalawang pagkakataon, sinunog niya ang mga ito ng buhay, at ginamit ang kanilang mga ID para lituhin ang mga polis. Si Peter McCabe ay hindi lamang isang takas, siya ay isang napakatalino na sociopath na mahilig makipaglaro sa isip ng mga tao. Sa kabila ng lahat ng panganib sa seguridad, sumang-ayon ang kapitan na hayaang makipagkita si Frank sa kriminal. Hindi nagtagal, pumasok si Frank sa isang interrogation room kung saan nakatali si Peter sa isang upuan. Sa sandaling ito, ang dahilan ng kanyang pagbisita sa wakas ay nahayag. Lumabas na ang 8 taong gulang na anak ni Frank ay may leukemia. Kailangan ng bata ang bone marrow transplant, kung hindi ay mamamatay siya. Pagkatapos mag-apela para sa mga donor sa TV sa nakalipas na 6 na buwan, sa kalaunan ay nagpasya si Frank na gawin mismo ang paghahanap. Pumasok siya sa opisina ng FBI at tiningnan ang lahat sa database. Ang tanging tao na tumutugma sa mga kinakailangan para sa transplant ay si Peter. Sa kabila ng pag-alam na maaari niyang iligtas ang buhay ng isang bata, ang kriminal ay walang intensyon na tumulong. Ginulo niya si Frank at pinakiusapan siya bago sabihin na pag-iisipan niya ito. Sinubukan ng desperado na ama ang bawat trick sa kanyang playbook para mabago ang isip ng kriminal. Ipinahayag pa niya na ang kanyang anak ang tanging paraan ng redemption ni Peter. Gayunpaman, malinaw na ang isang kriminal na tulad niya ay hindi naghahanap ng redemption. Ang gusto lang niya ay masaya at kalayaan. Si Frank ay umalis sa bilangguan sa desperasyon at pumunta sa ospital, upang makita ang kanyang anak na si Matthew. Marami pang masamang balita ang nalaman ni Frank, nang isiniwalat ng doktor na may ilang linggo na lang si Matt para mabuhay, kapag walang bone marrow transplant. Hiniling niya kay Frank na ihanda ang kanyang sarili para sa pinakamasama, ngunit tumanggi ang huli na makinig. Lumalabas na hindi alam ni Matt na bumalik ang kanyang kanser. Si Matt ay nasa sabik sa isang bagong aviation book na iniregalo sa kanya ng kanyang ama, at walang pag-aalala tungkol sa mundo. Gayunpaman, nang maramdaman ang pag-aalala ng kanyang ama, nalaman ng bata na may mali at nagtanong kung siya ay mamamatay. Sinabi sa kanya ni Frank ang tungkol sa muling paglitaw ng kanser, ngunit nagsinungaling na nakakita na siya ng isang donor. Tuwang-tuwa ang bata, at nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang ama. Kahit na hindi gumana ang operasyon, alam ni Matt na ginawa ng kanyang ama ang lahat ng kanyang makakaya para tumulong. Biglang nakatanggap si Frank ng tawag mula sa bilangguan. Sa wakas ay pumayag na si Peter sa transplant, ngunit nais niyang makilala si Matt bago niya ito kumpirmahin. Medyo may pag-alinlangan ang opisyal, ngunit ipinangako niyang dadalhin ang bata kinabukasan. Sa sumunod na eksena, magkasama sina Peter at Matt sa isang interrogation room. Hiniling ng kriminal sa bata na tawagin siyang Uncle Pete, at kausapin siya sandali.
Walang mali siya sa usapan, at nangako si Peter na maging donor ng bata. Ngunit nang tumakbo si Matt sa kanyang ama sa kasiyahan, ang kriminal ay nagkaroon ng madaming kahilingan. Gusto niyang makawala sa solitary confinement at makihalubilo sa ibang preso. Nais din niyang ibalik ang kanyang karapatan sa paninigarilyo, at dapat siyang pahintulutang gumamit ng computer sa library ng bilangguan. Si Frank ay hindi gaanong nag-cooperate upang ibigay ang mga naturang kahilingan sa umpisa, ngunit sa kalaunan ay sumang-ayon siya. Di nagtagal, binigyan si Peter ng sigarilyo, na nag-udyok sa kanya na lagdaan ang form ng pahintulot. Pagkatapos ay iniwan siya ng mga polis, at sinimulan ni Peter ang unang hakbang sa kanyang master escape plan. Tinali niya ang sintas ng sapatos sa kanyang kamay, at dinislocate ang kanyang hinlalaki. Samantala, nag-aalala si Matt na makakatanggap siya ng bone marrow, mula sa isang kriminal na tulad ni Peter. Ngunit iginiit ng kanyang ama na ang pagtanggap ng dugo mula sa isang matanda ay hindi magpapatanda sa iyo, gayon din, ang mga kasalanan ni Peter ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Sa bilangguan, ang psychotic na kriminal ay nagpapatuloy sa paghahanda, at lumapit siya sa isang secret drug supplier. Ang lalaki ay ayaw makipagtulungan sa kanya, ngunit pinagbantaan siya ni Peter. Gusto niya ng ampule ng isang bagay na tinatawag na Narcan, na ginagamit upang gamutin ang mga taong nasobrahan sa dosis. Nagtanong ang supplier kung para saan gusto niyang gamitin ang gamot, kung saan sinabi ni Peter na malalaman ng lahat sa tamang oras. Nang maglaon, habang ginagawa ng supplier ang pagkuha ng gamot, pumunta si Peter sa library. Ginagamit niya ang computer para pag-aralan ang mapa ng ospital, kung saan gagawin ang transplant. Nais ng matalino na kriminal, na planuhin ang ruta ng pagtakas palabas ng ospital. Nang tingnan ng mga gwardya kung ano ang kanyang ginagawa, nagkunwari siyang naglalaro ng chess. Dahil napakagaling niya rito, hindi sila naghinala. Samantala, inihahanda ng puwersa ng pulisya ang ospital para sa pagdating ni Peter, at tinitiyak ang kompletong kaligtasan. Mayroong mga helikopter na lumilipad sa itaas, at isang hukbo ang mag-escort sa kanya, papunta at pabalik mula sa ospital. Isang gabi bago ang operasyon, binigyan ng supplier si Peter ng kanyang pang-araw-araw na dosis ng gamot. Ngunit inabutan niya ito ng 2 tasa, ang isa ay naglalaman ng Narcan na hiniling niya. Minsang nag-iisa sa kanyang selda, itinali ni Peter ang ampule sa isang sinulid, at ang kabilang dulo sa kanyang mga ngipin. Pagkatapos ay nilunok niya ang ampule, upang bunutin ito kapag kailangan niya. Dumating sa wakas ang araw ng transplant, at dinala si Peter sa ospital ng isang malaking security convoy. Siya ay dinala sa OR na nakatali, ngunit kailangan itong alisin kapag siya ay nakahiga na sa kama. Ang mga gwardya ay hindi nag-aksaya ng oras at tinali muli ang kanyang mga kamay, hindi alam ang kanyang na-dislocate na hinlalaki. Sa sandaling pinapatulog siya ng doktor upang simulan ang transplant, ininom ni Peter ang nilalaman ng ampule. Pinipigilan nito na hindi siya mawalan ng malay kahit na pagkatapos ng anesthetics, na iniiwan ang mga doktor na nalilito. Sa oras na nalaman nila ang kanyang plano, natanggal na ni Peter ang kanyang mga kamay mula sa tali, salamat sa kanyang na-dislocate na hinlalaki. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang gas pipe na nasa loob ng surgery room, para atakihin ang mga doktor at gwardya bago tumakbo. Si Frank na kanina pa nakamasid sa kaguluhan mula sa itaas na palapag, ay tumakbo para tulungan sila. Tinulungan niya ang mga ito bago inilipat ang atensyon kay Peter. Bumaba si Peter sa laundry room at nagsuot ng coat ng doktor para itago ang sarili. Sa kabila ng pagkakaroon ng kadena na nakatali sa kanyang mga binti at isang tama ng baril, hindi mapapantayan ang galing ni Peter. Pumunta siya sa isang silid, at nagbanta sa lab technician na putulin ang mga kadena gamit ang mga laser gun ng ospital. Pagkatapos nito, tumakbo siya sa emergency room upang kumuha ng shot ng morphine para sa sakit, ngunit nahuli siya ni Frank sa akto. Sa matinding sandaling ito, si Peter ay may hawak na scalpel sa lalamunan ni Samantha, ang doktor na namamahala sa transplant. Pagkatapos ay hiniling niya na isuko ni Frank ang paghabol sa kanya. Tumanggi si Frank at sinubukan siyang barilin, ngunit ibinunyag ni Samantha na kung mamatay si Peter, mawawalan ng silbi ang bone marrow. Nangangahulugan ito na hindi kailanman makukuha ni Matt ang transplant.
Habang pinag-iisipan ni Frank kung ano ang gagawin, isang pulis na nagngangalang Wilson ang lumitaw mula sa likod ng kortina. Itinutok niya ang kanyang baril kay Peter, hiniling sa kanya na palayain ang doktor. Sa isang sandali ng gulat, ibinigay ni Frank ang kanyang baril kay Peter, upang may pagtanggol niya ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang ginawa, tiyak na maaalis siya mula sa puwersa ng pulisya, ngunit ang mahalaga sa kanya ay iligtas ang kanyang anak. Di nagtagal, sumabog ang isang shootout sa lugar, na nagtapos sa pagpatay ni Peter sa isang pulis, at pananakit kay Wilson ng husto bago tumakas. Nang dumating ang kapitan kasama ang kanyang koponan, pinagalitan niya si Frank dahil hinayaan niyang mapatay ang mga tao, para sa buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ay inaresto si Frank dahil sa kanyang maling pag-uugali at ipinadala sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, nang nasa labas na sila ng ospital, niligaw niya ang mga pulis sa isang pulutong ng mga reporter at tumakas. Balik sa loob, dumudugo ang ilong ni Matt at inaalagaan siya ni Samantha. Kasama ng dalawa si Officer Nate, ngunit hindi nagtagal ay inatake siya ni Peter. Pagkatapos ay nagbanta siya kay Samantha na ibunyag kung saan nakalagay ang cyclopropane sa ospital. Nangako rin siya kay Matt na ibabalik niya ang doktor, sa sandaling matulungan siya nitong mahanap ang kanyang gusto. Samantala, dumating si Frank sa ospital at dumiretso sa kanyang anak, upang tingnan kung ayos lang siya. Tinulungan din niya si Nate, at nalaman niyang nagsasalita si Peter tungkol sa isang propane, na nagbigay kay Frank ng ideya kung saan maaaring pumunta si Peter. Inutusan ni Frank si Nate na alagaan ang anak bago ito lumabas. Sa ibang lugar, inutusan ni Peter na ipasok ni Samantha ang 2 tangke ng propane sa isang bag, at nagtanong ng mga direksyon papunta sa electrical room. Siya ay nagbabalak na pasabugin ang lugar bilang distraction upang makatakas ng hindi mahuli. Gayunpaman, nagulat si Samantha at sinaktan siya bago tumakbo palayo. Pagkatapos ay nakita niya si Frank sa pasilyo, at ang dalawa ay nagbahagi ng isang maikling pag-uusap. Ang desperado na ama ay nakiusap sa kanya na huwag sabihin sa pulisya ang tungkol sa kinaroroonan ni Peter, dahil tiyak na papatayin nila ito. Medyo nag-alangan si Samantha, pero sa huli ay pumayag din siya at pumunta para alagaan si Matt. Hindi nagtagal, nagkita ang 2 lalaki sa labas ng silid na may hawak na propane si Peter, ngunit nakakalamang siya dahil hindi siya pwedeng patayin ni Frank. Pagkatapos ay pinasabog niya ang silid at muling tumakbo palayo. Ang pagsabog ay naging sanhi ng pagsara ng buong sistema ng kuryente ng ospital, kabilang ang mga ventilators at mga ilaw. Bilang resulta, inilipat ni Nate si Matt sa lumang gusali ng ospital na pinagdugtong sa isang tulay. Habang sinusubukang sundan sila, napansin ni Frank na lilipat din si Peter sa parehong gusali. Nang tumatawid siya sa tulay, sinimulan ng mga polis ang pagpaputok sa kriminal. Gayunpaman, iniligtas ni Frank si Peter, sa pamamagitan ng pagbaril sa liwanag na ginagamit ng mga pulis upang mahanap siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang SWAT team ay pumasok sa ospital, na nangangahulugang hindi magtatagal, si Peter ay mahuli o mapatay. Upang makakuha ng kalamangan sa mga pulis, banihag niya ang team leader. Nagbigay daan ito sa kanya upang magkaroon ng access sa control room, na ginamit niya para ilagay ang buong ospital sa lockdown, sa pamamagitan ng pagsasara ng lahat ng pinto. Samantala, sinabi kay Samantha na ang bata ay lubhang nangangailangan ng doktor, at kailangan niyang pumunta sa lumang gusali sa lalong madaling panahon. Nang malaman ito ni Frank, agad siyang kumilos. Itinago niya si Samantha sa lahat at dinala siya sa kabilang gusali. Ang gawain nito ng kabayanihan ay nakakuha sa kanya ng pagpapahalaga mula kay Peter, na pinapanood sila sa mga CCTV camera. Matapos ipasok sa loob, sina Frank at Samantha ay pumunta upang makita si Matt, habang si Peter ay naglaro sa susunod na bahagi ng kanyang plano. Dinala niya ang mga hostage sa bubong bilang isang distraction, alam na ang kapitan at ang kanyang koponan ay nasa tulay na nagdugtong sa mga gusali. Naglagay siya ng tangke ng propane malapit sa tulay para patayin sila. Ngunit naisip ni Frank ang kanyang plano, at iniligtas ang kapitan at ang buhay ng kanyang koponan, sa pamamagitan ng pagpapasabog ng propane habang wala pa sila sa tulay. Get out of here. Fall back! Fall back! Ngayon, ang tanging tao sa gusali ay sina Peter, Frank, Nate, Matt,
at Samantha. Ang huling tatlo ay nasa loob ng isang silid habang ang dalawa pa ay nasa labas. Nilapitan ni Peter si Frank at pinagbantaan na patayin siya, ngunit mabilis na binuksan ni Matt ang pinto upang iligtas ang kanyang ama. Gayunpaman, sa proseso, si Frank ay nahuli at tinutukan ni Peter ng baril. Pagkatapos ay isinagawa ni Peter ang huling bahagi ng kanyang plano, at ginamit ang bata bilang isang hostage. Pumunta sila sa morgue na may daan patungo sa mga tunnels sa ilalim ng lupa. Ito ang orihinal na plano ng pagtakas ni Peter, nang nakuha niya ang mapa ng tunnel mula sa internet. Pagkatapos ay gumawa siya ng butas sa dingding at humingi ng paumanhin sa bata. Sinabi ni Peter na tutulong sana siya kung wala siya sa ganoong katakot-takot na sitwasyon. Pagkatapos nito, iniwan niya ang bata at tumakbo sa tunnel, ngunit sa lalong madaling panahon, nalaman ni Frank ang tungkol sa plano ni Peter, at nakita siyang nagmamaneho palayo sa isang asul na truck. Pagkatapos ay nagnakaw siya ng kotse ng polis, at ginamit ang ID ng polis para humingi ng tulong sa control room. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamaneho, sa wakas ay nakita ni Frank ang sasakyan na malapit na sa isang tulay. Nagbigay ito sa kanya ng ideya, at nakipag-ugnayan siya sa operator ng tulay, sa pamamagitan ng intercom system ng sasakyan ng polis. Samantala, ang balita ng kriminal na nagtangkang tumakas sakay ng asul na truck ay umabot sa kapitan. Mabilis siyang sumakay sa isang search helicopter, kasama ang isang police sniper. Sila ay patungo sa parehong tulay kung saan ang lahat ng aksyon ay nangyayari. Sa kabilang banda, napagtanto ni Peter na siya ay sinusundan at pinabilis ang kanyang sasakyan. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, inilok na ng operator ang lahat ng labasan. Matapos maglaro ng cat and mouse chase sa loob ng ilang oras, sa wakas ay natrap ni Frank ang kriminal sa tulay. Nakay Peter pa rin ang baril na ninakaw niya sa isang polis kanina. Ngunit bago sila magkaaway, lumitaw ang helicopter na lulan ang kapitan at ang sniper malapit sa tulay. Ginamit ni Peter ang pagkakataong ito upang lumikha ng kaguluhan at binaril ang helicopter. Inilabas ng sniper ang kanyang rifle at nagpaputok bilang tugon. Gayunpaman, tumalon si Frank sa harap ni Peter, at sinalo ang bala para iligtas siya. Nagbigay ito ng perpektong pagkakataon sa kriminal na tumakas, at sinubukan niyang tumalon sa tulay. Ngunit isang desperado na Frank ang bumaril sa kanya sa binti, na naging dahilan upang mahulog siya sa ilog sa ibaba. Sa kanyang natitirang lakas, tumalon si Frank sa tubig at iniligtas si Peter sa tamang oras. Sa resulta ng lahat ng pangyayaring ito, ang isang nasugatan na si Peter ay dinala pabalik sa ospital. Alam niya na maaari siyang sumuko sa kanyang mga pinsala, at sa wakas ay sumang-ayon sa transplant. Sa ospital, pinangunahan ni Samantha ang komplikadong operasyon. Kinuha nila ang mga kailangang stem cell mula sa spinal cord ni Peter, at inilipat ito kay Matt. Sa kabutihang palad, ang buong operasyon ay matagumpay, at ang maliit na batang lalaki ay nabawi ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, si Peter ay may mas mahirap na daan patungo sa paggaling. Siya ay pinananatili sa loob ng isang glass box sa ospital, na binabantayan ng isang pulis sa lahat ng oras. Isang araw, pagkatapos ng routine check-up, tumawag si Peter sa opisyal. Mukhang nahihirapan at halos hindi makapagsalita ang kriminal. Sinenyasan niya ang opisyal na lumapit at tinanong kung kumusta si Matt, kung saan tumugon ng opisyal na mabuti ang kalagayan nito. Nakapagtataka, habang nag-uusap ang dalawa ay ninakaw ni Peter ang baril ng opisyal, at tinanong kung anong uri ng sasakyan ang kanyang minamaneho. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.